Magandang paghahandog sa ating Panginoon. Tatawagin ko po ang aking kapatid na Caps na magbibigay awit sa oras na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong muli lahat sa gabing ito. Bagamat may lungkot po, humihingi po ako ng tulong, dalangin po sa aking kapatid po na comatose sa panahon nito. Ang awit ko po ito ay inaalik po para sa Panginoon Diyos. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo'y walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Umasa kang ikaw ang iisipin, pangalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Salamat po. Salamat po Kuya Caps sa napakaganda mong awitin. Bagamat walang nagtipa, subalit dahil sa tinig mo ay umaalingaw-ngaw patungo sa kalangitan. Angkinin po natin na kung kalooban pa ng ating Ama,
bibigyan ng panibagong muling lakas ang kapatid mo at kung ano man ang kalooban ng Ama, tanggapin mo kung ano ang kalooban niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa pagkakataong ito, nais ko namang tawagin si Mary Rose. Hindi para umawit magbabahagi muna bago umawit. Sige. Huwag kang mahihiya. Isang mapagpalang umaga po sa iyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Ama dahil po nakapunta po ako sa dakong ito. Dahil po sa Kanya, napababago niya po yung attitude ko sa araw-araw. Tsaka po yung binusog niya po yung pagmamahal at lingap niya po sa akin. Ngayon po ko po na pagnilay-nilayan po ang lahat na mahalaga po pala sa na nasa Ama tayo na may gumagabay sa atin at may nagpapatnubay. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasay lubos na ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya'y si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kiralin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya'y si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, siya ang dapat tanggapin at kinalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya'y si Jesus sa habang panahon. Siya'y si Jesus sa habang panahon. Salamat, Ate Mary Rose. Siya po yung batang idinatal sa dambana na tulala na noon ay hindi mo alam kung natatawa, natatai o ano man ang kanyang iniisip ng mga panahon na yon. Ayan na ngayon, nakakaawit na, malakas na, tumaba na,
nakakakilala na at gumanda pa. Amen po ba yun? Yan po. Nang dahil sa banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ang patay ay nabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito naman, tatawagin ko ang aking kapatid na Emma upang magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Dito po sa dakong ito talagang napakahiwaga ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Noon po yung akin pong apo, talagang masasabi kong sobra ng hiwaga Yung po nilalagnat na po siya. Dinala po siya sa doktor. Como po yung manugang ko, hindi pa po siya bukas sa dako neto. Dinala po sa doktor, nakaka-1 linggo na po siya na iniinom ng gamot, antibiotic at saka po yung sa lagnat. Hindi pa rin po naaalis yung lagnat, 1 linggo na. Ngayon po, humanap na naman po ng pera yung manugang ko. Sabi po niya, nanay, ibalik niyo uli sa doktor. Sabi niya ganun. Sabi ko po sa isip ko, ibabalik na naman sa doktor. 1 linggo na umiinom ng gamot pero hindi naman nawawala yung lagnat. Nung po siya umalis, bumiyahin na, dito ko po dinala. Nung daw pong dalhin dito, sabi po nung anak ko, nanay eka, lagnat na lagnat eka siya. Noon ekang pumasok ng gano'n, nakakarating na eka sa may pinto, tawa na eka ng tawa. Aba, nung pong dalhin na rito nakikipag-irong na po rin sa mga alagad, tawa ng tawa bata, 3 buwan pa lang po noon. Ngayon po, noong ialay po ng banal na espiritu ng mahal na Apo, itinaas pong ganyan. Nawala na po ang lagnat hanggang sa ngayon po, hindi na po siya na-doktor. Kaya buhay na buhay po ang Diyos sa dakong ito. Kaya pinasasalamatan ko rin po at pinapupurihan ng Ama sa naging karamdaman po namin. Lubos po namin nakilala na ang Diyos ay buhay sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya nga po noon nga pong dumating yung manugang ko, sabi po niya, nanay, pinatingnan ba ninyo? Hindi ko nakako pinatingnan, dinala ko naman kako kay Apo. Dahil dinala na kako niyo sa doktor, ayaw pang gumaling. Sa banal na espiritu na lang kako natin ipagamot, total naman siya ang nagpahiram ng buhay. Kaya doon po siya gagaling. Ngayon, sabi ko sa manugang ko, kahit ano mangyari, doon natin dadali ng anak mo. Kaya sabi po niya sa akin, nanay, sige, kayo na po ang may kapasyahan kung saan mainam. Kaya buhay na buhay po ang Diyos sa dakong ito. Kaya papurihan natin at pasalamatan at nakilala natin ang mahal na Apo Kunching sa dakong ito. Kaya ang lahat ng ating pong mga karamdaman, hindi po natin dapat na ikuwang kung hindi, patuloy po nating ialay sa Ama. At andito naman po ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Salamat, mahal na kapatid. Yan po si kapatid na Emma, na noon ay nang una siyang naakay sa dakong ito, mayroon po siyang Bell's palsy ba yun ang tawag? Nakatabingi po ang kanyang mukha, nakalubog ang kanyang isang mata, yung isang mata ay malaki. So bali tingnan nyo, halos normal. Nang dahil sa banal na espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, eto po, buhay na buhay ang ating Panginoon. At ngayon naman, tatawag ako ng isang batang paslit para umawit sa ating Panginoon. Eto na mga batang paslit para umawit. Ayusin. Yan. O sige, palakpakan natin ang apo ng ating mahal na Apo, ang anak ng isang alagad, ang anak ng ating katabing bahay na ito pospos na espiritu, si Elaine. Awit kayo ng papuri para sa ating Ang hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainit dahil ganyan. Wala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa,
na mayroon sigla. Ay hindi hadlan upang tumakas ka. Isipin mo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, mayroong pagsubok man. Aliwanag ay di magtatagal, manuling wamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang inisip-isip ko. Hindi naman mahinto, hindi ng puso ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang natanto na balang araw ay ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. At hindi humihinto ng bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo. Di ko sa akin ng tuso pagkat nasagot na ang tanong. Nag-aalala pa noon na may nagmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na binigay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit mo ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, ang puso ay nahalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay mo, ligaya pag-ibig ko ikaw. At hindi pas ko umibig ng ganito ay nasa isip, makasama kang habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na binigay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga batang naghantong ng awit sa ating Panginoon. Bagamat walang tumutugtog, ngunit ang pinakamahalaga ay ang paghahandog nila sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang aking Kuya Caps na Kuya Amang upang maghayag ng kagandahang loob at kabutihan ng ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang masishare ko kung Merkulis po yata yung kung Huwebes. Ang tema po natin ay yung
handog, yung pong sumunod na araw nun, bago yung handog, noon po, talagang gustong-gusto ko pong tumayo. Dahil po nung ako mag-MC nung isang linggo, bawat po kasi tawagin ko noon, nagsishare tapos po kumakanta. Para pong nung ko pa yung naramdaman sa aking puso na sabi nga po ng mga awit, choir, ng awit, hindi naman daw po boses yung ano po talaga na kaloob ng puso mo at gusto mong maghandog sa Panginoon, wala pong problema, pangit kumanta. Ako po kasi mayroong stereo sa tricycle. Ang mga kanta po ron, ang kanta po ron, yung sa Panginoon. Pag po kumakanta na yung stereo ko, sinasabayan ko po ng kanta, talaga pong naikakanta ko at nasusundan ko po yung kanta. At sabi ko po, dati ang takda na mag-aalay ako maghahandog ako sa Panginoon ng kanta. Nagkataon nga po noon, nagkantahan nga po yung bawat tawagin ko. Kataon naman po, andyan po ang ating mahal na apo. Nasabi ko nga po na gusto kong maghandog ng kanta, kaya lang, wala si kapatid na Alan. Pag po kasi wala akong sinusundan, minsan nakakalimutan ko. Saka po yung tono talagang hindi ko makuhan dahil nga po talaga sinusundan ko lang yung kante. Sabi po nung mahal na apo, sige kapatid, kumanta ka na. Sabi gano'n. Siyempre, ang mahal na apo, siyempre, hindi mo mapahindihan. Sabi ko, kumanta ako ng kapraso, tapos sabi ko, apo, sa susunod na lang po yung kaduktong, pag andyan na po si kapatid ni Alan. Ngayon po, namamaga po yung pa ako noong Merkules. Pero ang sabi po ni kapatid na JR, kung talagang ang puso nyo gustong-gustong mag-share, maghandog sa Panginoon, mag-voluntaryo. Hindi naman po nasabi noong MC na sino ba yung gustong magkuhan. Kaya po, hindi po ako natawag. Pero noong pong sumunod na araw, hindi na po ako pumayag na hindi ako matawag. Ako na po yung nagpresenta. Napakasarap po palang kumanta sa Panginoon. Mag-alay ng kanta sa Panginoon. Pag uwi ko po, magaang na magaang katawan ko, masayang masaya ako. Sabi ko po rin sa mga nung pong piyesta, sakay ko po yung mga kuwan, ala po silang sasakyan, sinama ko na po yung tricycle ko. Sabi ko po rin sa mga kumakantang choir, kay kapatid na bunso, at saka doon sa iba pa. Kaya pala ako, gustong-gusto nyo umawit masarap pala ako talaga umawit sa Panginoon, sabi ko. Ngayon po, ito pong araw nito, hindi ko po alam na sila apo magmimisyon. Talaga pong handa akong kumanta ngayon sa gabi pong ito dahil sasabihin ko sa mahal na apo, ito na po yung kaduktong. Pero ganun pa man po, wala man po si kapatid ni Alan, wala man po ang mahal na apo, tutuloy ko pa rin po yung kanta. Kaya lang po, pasensya na po kayo talaga pong, ala po talaga akong boses, kaya lang po talagang, gustong-gusto ko lang po talagang awitin yung naaawit ko sa tricycle ko. Ba't sa tricycle ko yung naaawit dito pa sa dambana kung di maawit. Yun po yung nagtatalo sa isip ko pero basta po ang malaga makaawit ako. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, sapagkat ikaw ay langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
habang buhay. Magpupuri sa'yo habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Ang buhay ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal. Ilan po, talaga pong, ilan po talagang maligay na po ako. Kahit po kapraso yung nakanta ko. Salamat po, Ama, sa pagbibigay po ng lakas ng loob sa akin para makapaghandog sa'yo ng awitin. Ayan mo, Ama. Mag-aaral, magkukuha pa po ako ng kanta para maihandog ko sa iyo. Dahil po, napakalaki po ng utang na loob po sa iyo. Dahil po, ang buhay ko dinuktukan mo pa. Kaya po, Ama, wag mo na po ako pabayaang mawalay pa sa iyo. Tulungan mo po ako sa bawat araw. Kayo po ang manguna sa akin. At susunod po ako. Maraming salamat po. Salamat po, Tatay Amang. Sadya nga pong napakasarap purihin ang ating Panginoon sa tuwing higit lalo kapag naaalala mo yung ginampanan niya sa buhay mo. Amen? Sapagkat sabi nga, aanhin mo ang tinig mo kung wala ka ng tinig na ilalabas. Aanhin mo ang mata mo kung ikaw ay bulag na. Aanhin mo ang tinga mo kung hindi ka na makarinig. Aanhin mo ang buong katawan mo kung hindi mo na maigalaw. Kaya habang may pagkakataon na tayo makakilos at makagalaw para sa ating Panginoon, gawin natin ang marapat upang sa karampot na paghahandog at pag-aalay sa anumang paraan ang ating Panginoon ay magagalak. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman, tatawagin ko po ang aking kapatid na Charina upang maghayag ng kadakilaan ng ating Panginoon at the same time aawit pa siya. Ay sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po, medyo malat yung boses ko. Ihahayag ko lamang po kung gaano nga po ba kadakila at kabuti ang Diyos sa aking buhay. Kung paano nga po ba siya ganap na kumilos sa akin. Inakay po ako ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng isang karamdaman na kung paano pong yung karamdaman na yaon, marami siya na idulot na mainam sa aking buhay. Na kung sa dati pong buhay na sa sarili ko po na sinasabi ko po noon na hindi pa ako ganap na nakakilala sa Diyos, madami ko akong pagtatanong sa Diyos na bakit ako nagkaroon ng ganong karamdaman. Hindi ko po lubos matanggap noon nung una na hindi pa po ako natutungo sa dakong ito. Pero papurit po sa salamat po sa ating dakilang Diyos sapagkat sa paglipas ng panahon, unti-unti ko pong nalaman, unti-unti pong umano sa akin kung bakit niya po pinahintulot na ako ay magkaroon ng isang karamdaman sapagkat ayaw niya lamang po akong ganap na mawalay sa Kanya. Kaya pinadaan niya po sa pamamagitan ng isang karamdaman niya o na pinagpupurit, pinagpapasalamat ko sa Kanya na bagamat dumanas ako ng hirap, ng sakit sa aking karamdaman, subalit papurit pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa kabila ng hirap na yaon, nakamit ko rin yung kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng dakilang Diyos. Kaya malaki ang utang na loob ko po sa ating Panginoon, lalo na po higit sa ating minamahal na Apo Conching na kanyang kinulugdan. Sapagkat kung bilang tao po, sino nga po bang magsasambit na tumahan po ako dito sa dakong ito? Sa akin po nung una po, ayoko pong tumira dito. Madami po akong pagtatanong sa isip ko na bakit kailangan ko pa tumira doon. Pero nung nakatira na po ako sa dakong ito, doon ko po unti-unting napagnilayan ang kung bakit nga po ba pinahintulot na ako ay makapanaan sa dakong ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat sa tuwi na patuloy niya po akong inaakay, bagamat po panaka-naka, minsan dumaratal pa rin po ang damdamin pagkatao, nagkakasala pa rin po. Pero nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos sapagkat sadyang napakabilis nga po niya na agad niya itong nahawi, na agad niya akong nahahango sa kung ano man po yung pag-iisip ko na hindi marapat sa aking kapwa. Kaya bagamat po medyo malat po yung boses ko,
maghahandog po ako ng kapiranggot na awitin po para sa ating dakilang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Dito na lang po ako haharap. Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang ligaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko'y si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Salamat, anak. Di ba kay sarap na ngayon natin mananamnam na wala sa dami? Kapag ang Diyos ang pinag-uusapan, iilan man kayo, naroon ang galak sa puso nyo sapagkat batid nyo na ang Diyos ay buhay. Amen po ba yun? At kung tayo po ay lilisan na walang naganap na ganito, paano tayo makakatulog? Amen? Samantalang ipinagkatiwala ng Banal na Espiritu sa katahating mahal na Apo Kunching, na sabi nga niya, tinanong ko siya kanina dahil nabalita po na walang gawain. Sabi po niya, hindi, wala akong sinasabi na walang gawain. Kaya mapalad po tayo na sa ating kaalaman, iilan man tayo, hindi tayo umurong. Ano po? Nagagalak ang ating Panginoon sa paghahandog ng mga pangakapahayagan upang marinig ng apat na sulok ng daigdig ang kanyang kabutihan sa dako niyang tipanan sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At ngayon naman, tatawagin ko po ang apo ng ating mahal na Apo Kunching upang maghandog ng awit. Silang tatlo uli. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, kapayapaan sa mga kung kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, ginanaman ka namin, sinasamba ka namin, pinagubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Maraming salamat muli sa tatlong anghel. At ngayon naman, tatawagin ko po ang aking kapatid na Arlene upang maghayag ng kabutihan kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa gabing ito, kaya po pala hindi ako sumama upang tayo magkakasama po sa gabing ito. Bali, kasabay ko po nun si Tata Amang na nagbabanyos nung kasalukuyan po siyang
na stroke at ako naman po ay nagkaroon ng Bell's palsy. Na ngayon ko lang po napagtanto, mapalad po pala tayo na tinawagan sa pamamagitan po ng karamdaman sapagkat napakalaki po ng benepisyo. Amen po ba? Sa akin po bilang pagkatao, ako po yung taong duwag, nerbyosa, napakaraming takot sa buhay. Subalit sa aking pagkilala sa ating Panginoon, unti-unti sa aking pakikinig, sa aking pagtanggap, nawawala po yung mga yaon. Takot po ako mamatay, magkaroon lamang po ako ng karamdaman, takot na takot po ako. Subalit ngayon po dumaratal man po yung ganong pagkakataon, ang bilis po ng pag-agaw ng Espiritu upang hindi makapanahan yung kahinaan mo bilang tao. Amen po ba? At sinasambit po niya na kayong mga tinawag na tumanggap na nakikipagtotoo, ang sabi po niya sa akin, you are extraordinary. Kasi mayroon kang taglay na hindi tinataglay ng kapwa mo. Kaya kung pahalagahan mo ito, kung nararamdaman mo ito, sadyang hindi mo malirip kung ano ba ito, sapagkat siya po ang nagkaloob. Amen po ba? Kaya ngayon po, ayon po sa inawit ng kapatid na Sharina, ayaw na pong mawalay, ano man ang mangyari. Parang gayon din po sa akin, na hindi mo siya kayang ipagpalit kanino man, sa anumang bagay, sapagkat batid mo, siyang may hawak ng lahat, siyang may kapangyarihan sa lahat, na kapag sinuko mo sa Kanya, siya naman ang gaganap. Kasi po ang katwiran ko bilang nakabatid po ng Kanyang kaukulan, kapag inuna mo siya, siya naman ang bahala sa iiwanan mo. Subalit pag inuna mo ang ibang bagay at siya ay tinalikuran mo, kawawa ka. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, nagkaroon man po ako ng lagnat, subalit 2 araw lang po, inaangkin ko po na wala na po yaon sapagkat wala ka mang inuming gamot sa dakong ito, tubig lang. Paghatol ng dahon-dahon, tinanggap mo ang Diyos, magaling ka na. Amen po ba? Kaya po, napakalaki ng ating pakinabang sa dakong ito. Hindi man bagay, kundi mararamdaman mo na hindi ka naman niya pababayaan, hindi ka magkukulang sapagkat iisipin mo pa lamang na gusto mong makamtan ito, ipagkakalob niya ng ayon sa katapatan ng puso mo. Amen po ba? Kaya po gayon na lamang po ang aking pagsusumikap at pagsusumakit na sa tuwin ay ipanguna at maramdaman ang paghahari niya sa aking pagkatao upang hindi masayang ang kaloob niya at patuloy ko pong magamit at maging sa aking mga minamahal sa buhay na hindi ako maging lampa o duwag, kundi bata man ako, nasa dati po, pag may nagkakaroon ng sakit, nagtatago na po ako dahil natatakot ako. Subalit ngayon, ako pa po yung pinafront para magpalakas ng loob, para dumalaw. Sino nga po ba ako para gawin niya on? Subalit sa kabutihan ng Ama, sinabi nga niya, you are extraordinary, kaya may magagampanan ka ayon sa kapangyarihan. Amen po ba? Kaya po, mapalad po tayo na patuloy na tumutugon sa panawagan ng Ama sapagkat hindi masasayang. Sapagkat ngayon po, pag iniisip mo na babawian ka ng buhay, batid mo may paroroonan ka. At sa ay wala ng hirap, wala ng sakit, kundi kalwalhatian at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Subalit sa dati mong buhay, pag naisip mong kamatayan, parang takot ka na. Subalit ngayon po, salamat sa Ama, binago niya na ang aking kaisipan at kalooban na ang lahat sa plano niya, isasaayos niya na hindi ka naman niya pahihirapan na bibiglain sa isang kaganapan na hindi mo makakayanan, kundi aayusin niya muna ang puso mo upang matanggap mo ang lahat, upang hindi ka masakitan o mahirapan. Ganyan po siya kabuti. Kaya ang lahat ng ipagaganap niya at ipatutupad niya, kung totoo ka sa Kanya, walang bigat, walang hirap, kundi isasadsad ka niya, makararaos ka, sapagkat siyang pinangahawakan mo. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat anak, ang magkasunod na kabataan na pinahintulot na maghayag ng ating Panginoon habang pinagninilayan ko po sila. Dapat nasa mundo sila ng tao, ano po? Nag-i-enjoy sa buhay nila. Subalit mapalad kayo sapagkat kung bibilangin niyo po yung gulang kung kailan kayo inakay,
mas higit yung ipagkakaloob ng Ama na mabuti sa pag-usad pa ng panahon. Amen po ba yun? Bakit po? Bakit ko po nasambit? Sapagkat higit na batid ng Ama na hindi kayo mapapabuti sa mundo ng tao. Kay kapatid na Sharina, na sabi ko nga, magandang bata, kung maaaliw sa barkada, malilimutan ng Diyos. Kung hindi masisidla ng pangunawa na malawak ng ating Panginoon, magagalit sa mundo. At kung hindi pinahintulot ng Ama ang marubdob na karamdaman, hindi kanya maaakay, anak, sapagkat masarap sa mundo ng tao. Amen? Kasalukuyang bata, maganda, at liwaliw sa mundo. Subalit mapalad kayo. Sa oras na ito, iilan man ang tao sa harapan na maaaring sambitin ng mga tao na ano bang uri ng gawain yon? Hindi mahalaga. Basta ang ipinagmamalaki at nakaririnig ng lahat ng pinatutuon nating kabutihan ay ang Diyos na hindi natin nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapatid na Arlene, gayon din sa'yo, na ang bawat kaganapan na ipinagkakaloob ng Ama sa bawat buhay ng sino man, maging sa gulang po nila tatay, amang, tayo pong lahat, mga kapatid. May mga istorya po tayo sa buhay na ngayon natin maiisip na nauna na ang Diyos na alam niya kung ano magiging kalalagayan natin sa mundo kung hindi na tayo inakay. Amen? Kaya sa akin kung paano ang paniniwala at pagtitiwala, yung pag-akay niya sa atin sa dakong ito at pagbukas ng ating diwa at kalooban, paglinis ng ating kalooban, ay isang tatak na sinasabi ng Diyos, akin ka anak. Kaya hindi ko na pinahintulutan na magtagal ka sa mundo ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sige po, pag nilayan niyo po yun, sino ba ang may gusto ng ganito? Subalit ang ating katawan ay hindi makatutol. Sapagkat ang sabi nga, higit na makapangyarihan, ang ating Panginoon, may taglay siyang kakaiba na lakas. May taglay siyang kakaibang mahika na sabi nga ng tao, magic, na hindi natin alam kung paano niya naaakay at namamagnetize ang tao. Kaya sa dakong ito, habang minamasdan ko po siya, ribulto mang naturingan, nagniningning ang kanyang sinag. Yang liwanag na yan, ang laman ng dalawang isip natin. Kaya tayo naririto sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? At isa kong patotoo na napakahalaga ng ating mahal na Apo Kunching. Amen? Na kung wala nga pong daluyan na tao, tingnan nyo nga po, sino ang magkukusang loob na tumungo? Samantalang walang Diyos na nakikita. Para sabihin, tutungo ako doon, makikipagtipan. At salamat sa Ama, sapagkat ipinundasyon sa isip at puso natin na kailangan nating tumupad, wala man ang kinalugdan at may misyon, subalit ang Diyos na buhay bilang Espiritu ay naghihintay sa mga anak niya na nakipagtipan sa Kanya. Kaya iilan man tayo sa oras na ito, paghahandog ay katawa-tawa sa pananaw ng tao, subalit tayo nakadarama. Alam nating nagagalak ang Ama sapagkat hindi nalihim ang mga ginawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon po, tatawagan ko po ang aking kapatid na Diko upang maghayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po kasi mapigilan yung pagsigaw eh. Yung po kasi ang attitude ng isang taong nanalig sa Panginoon, dahil sa pagtawag niya, para po bang binibigyan ako ng kalakasan ng Panginoon. Marami nga nagsasabi bakit ako sumisigaw na gano'n, baka nakakabulaho. Pero hindi ko mapigil sarili ko. Sabi ko, pasensya na kayo kung hindi ko kayo pagbigyan totally. Kasi sabi nga ng Panginoon, wala akong niwaksin tao na gustong sabihin ang kanyang kagustuhan. Kanya pasensya po sa mga nakaririnig na kung ako may nakakabulaho o nakasasakit ng mga salita, paumanhin po. Bago po lahat, magandang umaga po sa gabing ito. Pasalamat tayo sa Diyos at nandito po tayo. Ang aking pong ibabahagi kung paano ako naging CAPS, kung paano ako naparito, kung paano ako nanalig sa Panginoon. Simple lang po pero kaya iba naman. Kukwento ko lang po. Nung tinatayo po yung dabanang ito, nakita ko nung tayo yung dabanang ito, pumupunta po ako rito sa aking mga magulang na bilang isang anak,
Yung pag-aasikaso sa magulang ng panahon na yun, kahit ako nagtatrabaho, binibigyan ko po ng oras yung magulang ko. Ako nagpapaligo sa araw-araw dahil yun po ang kagustuhan ng magulang ko. Hindi po naging hadlang yung trabaho ko para asikasuhin ng magulang. Bilang isang, hindi man po nakatatanda, pero bilang pangalawang anak ng panganay, bali ako na po rin ang tumatayong panganay sa amin. Sa nakikita ko po sa magulang ko, hindi po niya tinitignan yung pera o bibigay mo sa kanya, kundi yung lingap. Yun po nakita ko sa magulang ko, yung lingap na bilang sang anak. Kanya wala mo na akong magawa sa financial na bagay. Ang sarili ko, ang tinulong ko dahil ng kagustuhan ng Diyos na ibigay mo yung sarili mo sa Diyos at lalo na sa iyong magulang dahil siyang nagbigay ng buhay sa iyo. Yun po ang tumanim sa isip ko. At paano naman po ako naging CAPS nung panahon na yun? Nakita ko po, nung inaasikaso ko po yung magulang ko, nakita ko naka-wheelchair yung magulang ko, dinadala po siya rito ng mga CAPS. Sabi ko sa buhay ko, parang gusto ko po akong mag-CAPS, paano po ako makatutulong sa kapwa ko kung hindi ako maglilingkod sa kanya. Sabi ko po noon, kaya nagkaroon po ng kaparaanan ng Panginoon. Nung ako'y nagtatrabaho, naalis po ako sa trabaho at hindi na rin po ako bumalik sa trabaho na yon. Doon po yung kaparaanan ng Panginoon kung paano ako nakapaglingkod sa Kanya na pumunta ako rito. Sabi ko, ito na siguro po ako ang panahon na hiningi ko sa Panginoon kung paano ako makapaglilingkod sa Kanya. Sa nakikita ko sa mga CAPS noon, na tumutulong sila sa mga pasyente, hinahatid. Yung po ay isang bahagi lang ng aking kaisipan na kung paano ako makatutulong sa tao. Yung po ang udyok na binigay sa akin ng Panginoon, isang pamamaraan po yun para ako makapunta rito. At nakita ko po kung paano sila maglingkod, yung mga kapwa ko CAPS, ganito pala ako. Kaya sarap palang maglingkod sa kapwa mo kung nakikita mo na yung mga tinutulungan mo, yung mga taong nangangailangan ng lingap sa mga tao. At isa pa po kung ikukwento sa inyo kung paano kong nakilala ang aking misis. Dahil yung aking nanay, nakita ko po sa nanay ko, isa po siya sa nakita ko dakilang ina. Siya po isa yung hindi madaingin, bagamat mahirap po kami nung panahon na yon. Yung tatay ko, alos estranghero na po labas niya, hindi siya nanatili sa aming bahay. Sa dami ng tao niya tinutulungan sa araw-araw. Para bang ang kanyang prinsipyo, wala na po doon sa pamilya. Wala na po sa, hindi ko naman po sinasabing pinabayaan yung pamilya, kundi yung pagtulong niya sa kapwa. Yung po ang nakagisnan ko sa magulang ko. Kanya yung mother ko, natitiis pa yung mga bagay na kuminsan wala yung tatay ko, nasa mga tao tinutulungan niya. Para baka kung sa isip ko, pinabayaan na ata ako ng magulang ko, yung aming pamilya. Kasi po, iba po yung prinsipyo ng tatay ko nung nabubuhay siya. Ang prinsipyo na yung makatutulong siya sa tao. Siguro yun po yung mission sa kanya, binigay sa kanyang Panginoon. Kung bakit nagkaganon siya na halos araw-araw na hindi siya tumitigil, halos gabi, nandiyan pa rin mga taong tinutulungan niya. Sabi ko, dating tatakda siguro na hindi ka na, titigil ka na sa mga ginagawa mo. Siguro binigay din po ng Panginoon yung mga bagay na siya titigil dahil na nagkasakit na nga po siya, na-stroke na siya. Di, ibig sabihin, hindi na po siya nakalalakad ng totally nalakad ng lakad. Tapos na po siguro ang binigay ng mission sa kanya ng tao ng Diyos sa kanya na pagtulong sa kapwa, lingapin mo naman yung pamilya mo. Kanya lang, huli na po, lingapin niya yung pamilya na dahil nagkasunod-sunod po yung stroke niya. Doon ko po nakita sa magulang ko na hindi ko po narinig sa nanay ko na dumaing man lang kung anong ipakakain na sa amin sa oras ng wala kaming isasaing, wala kaming iulam. Yun po ang nanay kong mapagtiis. Sabi ko, darating ang panahon, makakita po kaya ako ng ganitong isang ina na hindi madaing, hindi siya nagre-reklamo kung ano ang darating sa kanya. Kakain siya kahit asin, tubig, banabahog lang po niya sa kanyang kinain. Kumakain kami magkakapatid. Siya hindi siya kakain ng ulam, pero kami pinakakain po kami ng ulam. Yun po nakagisnan ko sa magulang ko, sa nanay ko na sobrang bait, sobrang pagsasakripisyo, walang daing. Yun po ang nakagisnan ko, kaya sabi ko, darating ang panahon, gusto ko makakita rin ng asawang katulad niya
Ay, hindi, dinulog ko po sa Panginoon, sana po makakita ko. Kanya hindi po ako binabigo ng Panginoon doon sa hiniling ko. Yung misis ko po, ikukwento ko lang po kung paano ko napangasawa misis ko. Isa po yung misis ko, tiga San Ildefonso. Gabihan po ang barangay. Ang pangalan po niya ay Belinda Reyes. Siya po isang magbuburda noong panahon na yon. Pang-apat po siya sa bunso. Kahit siya po isang bunso na tinuringan, siya po ang lumilingap sa mga magulang niya. Siya po ang naiiwan sa bahay. Yung nanay niya, kahit saan po siya magburda, kasama po yung nanay niya. Kanya halos siyang nagsasakripisyo doon sa magulang niya. Kanya doon ko po nakita yung ginagawa ng misis ko doon sa magulang niya kung paano siya nagsasakripisyo. Sabi ko, ito na kaya ako ang hinahanap kong mapapangasawa. Kaya nung panahon na yun, sabi nga nung ali ko, sige, tingnan mo. Nung naghahanap po siya ng bordadera, yung ali ko, doon sa gabihan, nakakita po yung isa niyang kaibigan ng aking amay. Nakita po nila yan, na nagbuburda. Dahil nagtitinda po yung ali ko. Meron po siyang kaibigan na tiga Kumplasan na kakilala na po si Mrs. Nung makita po nung amay ko, yung Mrs. ko na yan, sige ka, sasamahan kita doon sa pinupuntahan namin nagbuburda. O sige po ako, titignan ko po. O, sinmama po ako nung panahon na yun, siguro 1983, nung makita ko po yung misis ko na yun. Nung pong panahon na yun, nung isama po nila ako doon sa barangay ng Gabihan, sa Ildefonso, medyo may kalayuan po rito yun. Diyan po sa Gawing Nara, kung tatawagin po doon sa Eagle ng Gawa ng Samento, malapit-lapit lang po. Pero mauna po yung barangay nila. Kahit malayo po yun, nung mapunta po ako sa kanila doon, nung makita ko pala siya, para pong biglang humintig na sa puso ko na ito na po siguro ako yung hinahanap kong babae. Bagamat sila'y mahirap, isang kahig, isang tuka, ganun din po sa buhay namin. Nagbuburda siyang halos ang bumubuhay sa pamilya nila. Wala po silang saka, kundi isang salog lang na, konting praso lang na pinagaan nilang ng mga 10 kabans, 15 kabans, pag umulan, pag wala na pong totally income. Kanya puro pagbuburda lang po kinabubuhay nila. Ang ginagawa lang po niya, namamasukan ko minsan sa tabi nila, namamasukan po ng pagbuburda. Kung nung makita ko nga po yan, medyo udyok na, asa ko na po sa puso ko, naligawan ko na po siya. Ang sabi ko po sa ali ko, gusto ko po siya kung maaari, tulungan po niyo ako. Yun na po, nag-umpisa na po yung kagustuhan ko sa misis ko na, alam po ba niyo ang panliligaw doon sa Gawing San Ildefonso niya? Style nung una pa ang ginawa ko. Napakahirap pong kausapin yung misis ko. Nagbuburda po siya kasalukuyan doon sa tabi. Yung nanay niya, katabi niya, ang sasagot, yung nanay niya, pag tinanong ko, hindi po ba napakahirap yung nililigawan mo ang sumasagot, yung kanyang nanay. Pero hindi po naging hadlang sa akin, naging para pong trial na kung paano dahil nga sa gusto ko po siya mapangasawa. Ilang beses po yun na gano'n ang ginagawa nila. Alas 6, mga alas 8 pa lang ng umaga, nandun na po kami maghapon para lang makaharap po siya ng lubusan. Pero nabigo po ako na makausap ko po siya ng lubusan na personal. Ngayon, ang naisip ko po noon, balik-balik po kami kada linggo, magpapaburda, kukunin ng burda. Ang ginaisip po namin nung amay ko, gumawa po kami ng sulat. Yun sa pamagitan ng sulat na yon, iiwanan po namin dun sa binuburdahan namin sa kanya para mabasa naman niya. Pagbalik namin sa susunod na linggo, nandun na po yung sagot dun sa paipit po sa burda niya. Hindi po ba napakahirap na mangyayari kung sa isang binata lang sa panahon ngayon? Pumasok po yung mga taon na binibilang, halos 2 years po. Alam po, wala po akong naging pag-asa doon sa Masted po ako. Paano po ako, sabi ko, paano ko kaya mapapasagot itong babaeng to? Halos talaga sa tiyaga, ginawa ko na po yung dapat kong magawa. Pero wala po akong nakikita na pag-asa. Nagkaroon po ng pagkakataon ng Panginoon na yung pamangkin nila na inalagaan nila, na hospital po, dyan po sa Bustos. Ngayon, sinamahan ko po sila ron. Nung malaman kong doon sila dinala,
pinuntahan ko po rin sa Bustos. Yung bata na yon, siyang po naging kaparaanan para makilala ko po ng lubos sa yung Mrs. Scott para magkalapit kami. Hindi na po nakasama ngayon yung kanyang nanay. Nagkaroon po kami ng kumplot dun sa ospital, pero kasama po niya yung kapatid niya magulang. O di sabi ko dun sa Kwam, dun sa nanay, dun sa kapatid niya, pwede ko po bang makausap yung masinsinan yung kapatid mo? O di pinayagan naman po kami dahil, o di maluwag na po akong nakakausap ko yung kapatid niya. Pero wala pa rin po akong naging pag-asa. Nung nagkukwentuhan kami, pero wala pa rin akong pag-asa nakita sa kanya, puro busted. Ganon din po ang nangyari hanggang sa umabot po yung 3 taon na. Halos ilang palit na yung gulong ng sasakyan namin. Kasama ko yung mga pisang ko. Pumupunta rin sa mga amayin ko sila tatapyong. Halos gumamit ako ng mga padrino para malapit lang po ako sa kanya. Noong mga 3 taon na yan, sa pamagitan din po ng sulat, nagkaroon po ako ng hiwatig na may pag-asa doon sa sulat na binitawan niya sa akin na sagot. Sa konting hiwatig na yon, doon ko na po siya hindi pinagbigyan na sinabi ko sa kanya, yung mga sagot mo na yan, nagpapahiwatig na meron akong pag-asa. Kanya ang sabi ko sa kanya, gusto mo, pupunta kami ng magulang ko rito para makilala mo sila at magkalubusan tayo magkakilala yung mga magulang natin. Tumango siya. Dahil na po ang pagkakataon ko para makilala po niya yung magulang ko at saka yung mga magkalapit po yung magulang namin. Pero nakikita ko naman po sa magulang niya na gusto naman ako. Dahil una kong dahil binago ko po ang nagiging sistema. Ang linigawan ko nung hindi ko na malaman na ang gagawin ko, ang linigawan ko po ngayon yung magulang. Dahil nagnganga yung biyanan ko, pinagdadala ko siya ng mga nganga, ayun, parang magkalapit po kami. Pero yung tatay niya, ala po siyang bisyo. Kanya yun lang pong nanay niya ang mahigpit. Yung ng tatay niya, okay lang po kami. Nagkakasundo po kami. Kahit na yung mga karibal ko puro sa gawin na yun, may karibal po akong 2, isang tiga sa Gabihan at saka isang tiga rin sa San Roque Gulod. Yung tiga San Roque, medyo may kaya-kaya sa buhay dahil nagtatrabaho po siya. Yun namang nandun sa Gabihan, may kakayahan sa buhay dahil may mga saka sila. Sabi ko, paano kaya ako makakaparehas din sa dalawang riyan? Ano kaya ako ang paraan para ako magtagumpay? Sa panalangin ko sa Panginoon, wala pa po ako sa kasunong panahon na yun. Ang pananalig lang po ang sumagi sa isip ko kung ako'y nananalig sa Panginoon na siya'y buhay na Diyos ng panahon na yun. Siguro po, masigit ko pong makikilala kung paano kikilo sa buhay ko doon sa hiningi ko sa Kanya na makakamtam ko doon sa aking asawa nung panahon na yon. Yun nga po, nung nagkaroon nga po ako ng pagkakataon na medyo chance na po ako, sinama ko na po yung mga magulang ko doon sa kanila. Nagkausap po yung magulang ko na napakabilis lang po ng pangyayari. Pag magulang na po pala ang nag-uusap, nagkaroon kagad ng na panahon na magtatakda na kung paano kami kakasal. Hindi na po sila makaurong dahil nga nakasagot siya doon sa sulat na may pag-asa. Hindi ko na po pinabayaan na makasingit pa ng ibang mga salita. Sumigi na po ako ngayon. O di nagkaroon pa ng taypada na gano'n. O sige ka, ikakasal muna natin sa lalong madaling panahon. Sabi ng magulang ko, ikakasal natin sa lalong madaling panahon. Nung pumupunta na po ako doon, tuwing napapadalas na pupunta ko sa kanya, doon sa barangay na yon. Doon na po ako, ginawa ko yung kung paano sumuyo sa mga dalaga sa nayon. Nagsisibak po ako ng kahoy, nagigib ng tubig. Napakahirap po kasi umigib ng tubig doon sa poso ron. Napakahirap po ang bay. Pero sinikap ko po, ipinakita ko po na yung pagsuyo ko doon sa anak nila, totoo po yung ginagawa ko sa kanila. Para lang ako makatulog doon sa lugar nila yun. Pupunta po ako ng umaga, magpapaabot ako ng hapon, 5:00, sabi ko, gabi na ata. Sabi naman ng nanay niya, dito ka na lang ka matulog para
baka hindi ka na makasakay o kaya baka maano ka sa daan. Yun naman po hinihintay ko sa kanila na pigilin nila ako. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakataon na magkausap kami sa gabi. Isang pamamaraan po yun kung paano ko siya masasarili sa gabi, magkakausap kami. Kasi magulang yung nanay niya, matutulog na po yun eh. Eh siya nagbuburda pa, nagkakakwentuhan na po kami, nagkakahulihan na kami ng loob. Ngayon, ganun nga lang po kasimple yung nangyari doon sa misis ko, pero mahirap sa ibang kabataan niya kung paano lumigaw. Magsibak ka ng kahoy, hindi po biro-biro yung panahon na yun, magigib ka, ginawa ko po yun. Nung sabi nga ng magulang, sige, dinulog po kami rin sa Saldefonso, kanya lang, ang pagdulog pa rin, tinatawag sa loob ng isang buwan. Eh matagal kaanong parents ko. Ikasal muna natin sa pare, 1 linggo. At ikakasal na yan. Dinulog po kami sa pare doon sa Saldefonso. Kinasal muna po kami sa West, sa Bustos. Pagkaraan ng 1 linggo, kinasal na po kami. Pwede na sa isip ko, pwede na kami, kasal na kami, pwede na kami magtabi. Pero sorry pa rin ako. Hindi pa rin po kami nagtatabi nung kinasal kami sa pare. Kasama ko yung biyanan ko, katabi ko yung biyanan ko, siya hindi. Napakasakit-sakit pala ako dito sa masyadong masyado pala yung kanilang mga alitun sa bayan na yon. Sabi ko para mapabilis kanong tatay ko, ikasal na natin sa pare within 1 week. Kinasal po kami sa pare, nagkausap sila na balay na, yung tawag po sa kanila, yung doon ikakasal, yung gusto nila doon po kasal, balay, yung ano ba tawag doon, yung pamanhikan. Magdadala po kami ng mga gamit, lahat, dala po namin doon sa lugar na yon. Kahit mahirap ang tubig doon, yung pisang kung may sasakyan, humigip po sila doon sa ilog para makapagigib lang ng tubig. Ganun po kahirap ang manhikan doon sa lugar na yon. Kanya lahat ng gamit, dala namin, halos yung tiga-paligid rito, may tigagawa ng kubo, mga nagluluto, halos hindi po ako pinabayaan ng aming barangay dito. Kanya sabi ko, iba yung pangyayari, yung iba yung panliligaw ng panahon, pero natiis ko po lahat yun. Nung ikasal na po kami, sabi, paano yung nanay mo? Sabi sa akin, di sasama ko yung biyanan ko sa amin para wala tayong problema. Sinama ko po yung nanay niya sa amin. Kanya nagkasama na po kami noong panahon na yun. Yung pong kwento yun, yung alig sa Panginoon, kung paano ko yung mga bagay na gusto ko, pero napaka-imposible sa tao, pero sa Diyos hindi po imposible. Di po, ganun po ang tao na wag kayong basta mawalang pag-asa, hindi lamang mga bagay na nakikita natin na tayo binibigyan ng biyaya, binibigyan ng mga financial na bagay, hindi lang mga bagay na yan dapat ng Panginoon, kundi yung hiwagang ibibigay sa atin ng Panginoon na imposible sa tao, pero sa Diyos hindi imposible. Yan lang po, mga kapatid. Salamat po. Salamat, Dico. Habang pinakikinggan ko po ang bahagi ni Dico, na kung gaano kabilis magbago ang mga kaganapan noong araw at ngayon, makikita nyo ang pagkakaiba. Ano po? May sakripisyo po noon. Subalit, noong mga panahon na yon, mas lamang yung sinusunod yung magulang sapagkat may takot ang mga anak sa magulang. Subalit ngayon, purihin ang Ama, kung gaano pinadali naman ang panahon, kailangang makilala ng tao ang Diyos sapagkat kung gaano kaluwag ang nagaganap ngayon sa panahon ito, wala nang takot ang mga anak sa magulang. Amen? Kaya marapat lamang na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay makilala ang ating Diyos upang ito ang katakutan ng tao na may tunay na Diyos na nakamasid sa lahat ng kaganapan sa buhay natin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pangalawa, kung gaano kabilis nagbago ang bawat kaganapan ng panahon po nila Dico na ipinahagi sa atin, ano nga bang imposible sa Diyos? Kung noon ay hirap, ngayon ay sarap. Mas madaling gawin ng Diyos na mapabilis para yung hirap noon ay magiging sarap naman ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sadya nga pong napakabuti ang ating Diyos. Walang hadlang pagpara sa Kanya. Kaya ibibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na Elaine, ang batang pospos ng Espiritu upang maghandog ng awit sa ating Panginoon kasama si Angel.
pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako, sa akin mo sabihin ang problema mo, at wala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang sumusuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Buhay ang Diyos! Alam niyo po, di ba, Espiritu po siya? Pinakikilala po niya sa atin ng Diyos bilang kaibigan nating lahat. Amen? Kaibigan sa lahat ng pagkakataon, kaibigan sa hirap at ginhawa, kaibigan sa galak at dusa. Amen? Kaya kung paano ang ating kapatid na Elaine ay naghandog ng awit, salamat anak, sapagkat sadya nga po na kung noon ang pinanghahawakan nating kaibigan ay kapwa-tao natin, may pagkasawa yan, may pagkaayaw niyan. Subalit ang ating Panginoon, tunay na kaibigan, hindi umaayaw, hindi sumusuko, hindi mamamatay, at kailanman ay hindi mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman, dahil sa ating paghihintay, aawitan tayo ni kapatid na Sheila, na sabi nga, kaya itinuloy po namin ang gawain sapagkat ayaw namin masayang yung tutungo, tapos uuwi. Sayang ang oras. Samantalang andito ang ating Panginoon, sa mga nakikinig po sa internet, wala man po ang ating mahal na Apo Kunching, sapagkat mayroon po siyang misyon sa Ilocos, kasama ang mga kapatid po naming Alagad at Caps at ilang tagasunod. Nawa po ay manatili po kayong nakikinig kung ano man po ang handog ng ating Panginoon sa oras na ito, kapatid na Sheila. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ako umawit, meron lang po akong konting isa-share sa inyo. Yung tungkol po sa nabasa ko sa libro. Actually, yun po yung unang libro na binasa ko na tungkol sa hindi ko po alam kung bakit ko siya binili, actually. Pero na-intriga po ako dun sa title niya. Kasi, ang sabi po dun sa title is, You Can Make Your Life Beautiful. Sabi po dun sa title, sabi po dun sa pinaka-front page niya, bakit daw po ba tayo matatakot kay Lord? Bakit daw po tayo matatakot lumapit sa Kanya? Dahil daw ba, kasi ang nasa conception natin lagi ay, parang lagi siyang seryoso, ganyan. Parang lahat ng galaw natin binabantayan niya, lahat ng pagkakamali, parang ganon. Pero sa totoo lang daw po, kapag daw po lumapit tayo sa Kanya, God daw po is a happy God. Isa daw po siyang masayang Panginoon, na kaya daw po niya inimbento yung mga kanta, yung mga sayaw, dahil daw po, isa po siyang masayahing nilalang. Siya daw po yung siya daw po yung pinakamasayang nilalang sa buong sanlibutan. Ayun. At meron pa po doon sa book na sinabi na bakit daw po tayo nakakaranas ng mga paghihirap or yung famine, yung gutom. Dumadaan daw po tayo sa buhay natin or sa stage na ganon. Pero naisip daw niya na minsan daw po sa buhay niya naranasan niya yon. At ang naisip daw niya, kung hindi daw niya po naranasan yung ganong stage ng buhay niya, hindi daw po siya magtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. At yun daw po siguro yung dahilan kung bakit minsan pinapahintulutan niya na maghirap tayo, na dumaan tayo sa mga pagsubok,
dahil daw po gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. Ayun. Ito pong kanta ito, actually, ay isa pong magandang kanta. Minsan dumadating sa buhay natin na nawawalan tayo ng pag-asa. Pero kapag nanalig po tayo sa Kanya, makikita po natin na siya lang po yung only hope natin. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When it feels like my dreams are so far, sing to me all the plans that you have for me over again. So I'll lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. I give you my destiny. I'm giving you all of me. I want your symphony, singing in all that I am. At the top of my lungs, I'm giving it back. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Maraming salamat po. Maraming salamat, anak. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Habang umaawit ang kapatid kong si Sheila, sadya nga pong ipinahintulot pa ng Ama na ibigay yung kung ano yung magiging kapalaran natin. Subalit na sa ating mga tao kung paano natin ito pipiliin. Amen po ba yun? Sapagkat ang pasubali nga niya, anak, ako'y nakasilay lamang sa sanlibutan. Ngunit hindi nga ako maaabot ng sino man, sapagkat wala silang masisilayan na kahit anuman. Ngunit kung mamasdan nyo ang kalikasan, kung paanong nilikha ng aking mga kamay, pasubali nga ng Ama, magagawa rin niyang ilikha ang buhay mo ng ganun kabilis kapag minithi niya na gawin niya para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ilan nga po kaya ang magmimithing kilalanin ng Diyos?
Ilan nga po kaya ang magpapahalaga na tunay siyang mahalaga? Alam niyo po, dahil sa gawaing ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ngayon ay napakalinaw na sa ating kaisipan na dapat tayo magbalik ng pahalaga sa ating Panginoon. Na kung atin pong bibigyan ng pagkakataon na magbalik tanaw, tayo'y walang kapangyarihan para bumuhay. Wala rin tayong kapangyarihan para pagalawin ang isip natin at gumalaw sa buong katawan. Wala rin tayong kakayanan para gawin ang mga bagay para maabot natin. Kundi ang lahat ng mga kaganapang ito sa buhay natin, tanging siya lang ang nakakaalam kung paano niyang pagagalawin ang lahat na maging angkop sa ating mga katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang pagkakataong ito ay sadyang pinahintulot ng Ama na sabi nga ng ating Panginoon, mula sa simula, hindi siya nagpakilala sa mga agad, kundi may tinatawag siya upang magpakilala siya. At itong tinawag na ito, na tuwirang sumunod sa Kanya, na nagpakilala siya, yun ang magiging pasimula upang marami ang makakilala. Buhay po ba ang Diyos? At ito yung gawaing ito. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi marami ang kasama niya na nagpakilala ang Diyos, kundi idinaan kung paano siya nagpasilay sa pamamagitan ng isang pakikipagtipan sa ganitong kaanyuan ng ating Panginoon. Na sa bawat araw, sabi nga, sino ang makababatid at sino ang magsasabing, kailangan ko wala, samantalang hindi ko naman nakita kung sino yung tinanggap niya. Amen? Kaya kung ito ang magiging basihan ng tao, na kailangan makita siya ng lahat, hindi ito magaganap. Sapagkat, ang pasubalingan ng Ama, paano ito tutupdin ng marami, samantalang maraming ginugusto ang marami. Amen? Kaya pinasimulan po niya sa isang tao, sa isang katauhan, ang ating mahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mahal na Apo, ay nagpakilalang lubos ang kanyang espiritu, ang ating Panginoon, at ang ating mahal na Apo din ay nagpakilalang lubos sa ating Panginoon upang mag-ugnay silang dalawa para makatupad sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po yung Panginoon na ang pag-asa natin, gaya ng inawit ng ating kapatid na Sheila, ay tanging ang Diyos lamang. Hindi natin maaaring asahan ng tao, lalo't tayo na sa pagkatao. Sapagkat lahat ng gagawin ng tao bilang pagkatao, lahat ito may hangganan. Lahat ng gagawin ng tao bilang pagkatao, lahat ng ito may kapalit. Amen? Subalit mapalad po tayo, sapagkat sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na nag-ulat, naglinis ng ating diwa, nagbukas sa ating puso upang makapasok ang banal na Espiritu. Eto na po, yung pagbabalik natin sa ating Panginoon upang higit niyang masambit. Kayo ang aking mga anak na pinili sa mundo ng tao, sapagkat ayaw ko kayong mapariwar at mapahamak kung paano ang tayo nasisilayan ko na mundong-mundo ang ginagampanan nito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, binabati ko po kayo, sapagkat sabi ko nga, ang pananalig at pananampalataya ko sa ating Panginoon, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay ipinunla sa aking puso. Hindi na ito mamamatay. Sapagkat araw-araw ay gumagawa ang ating Diyos. Araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, siya ang may-ari ng ating buhay. Iglap man, maaari tayong mamatay. Wala tayong karapatang bumuhay. Subalit ang ating Panginoon, bawat pagpikit ng iyong mata, kung hindi mo maibabalik sa Kanya ang parangal at papuri, kulang na ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, alam ko po kung atin pong pagninilayan, may mga bata na kanina'y naririto. At ngayon ay wala na, hindi natin nakikita. Dadaan po tayo sa pagkabata at dadaan tayo sa pagiging teenager, kagaya ng mga kasama natin. May mga kabiyak ng puso hanggang tayo ay magiging matanda, kagaya ni nanay. Subalit hindi ito hadlang upang mapigil ang kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Kundi sa bawat yugto na ating pinagdaraanan, sa bawat baitang hambing sagdanan na ating pinagdaraanan, may mga kaukulang ibibigay ang Diyos upang mailapat sa ating mga katauhan, upang lahat na magiging angkop sa Kanya, anuman ang gulang nila, ay hindi pa rin mahihiwalay sa Kanya.
Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaaring sabihin nyo, matanda na si Tatay Amang, bata pa ako. Bakit nga ba kayo pinagtagpo sa dakong ito? Amen po ba yun? At yan ang patutuo ng Ama. Pantay-pantay lahat sa Kanya. Lahat ng sumusunod at naghahanap ng Kanyang kalooban, ang Ama ay naroroon din. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga nung nakaraang kaarawan ko, 2 halos taon na ako'y nagdiwan ng aking kaarawan sa dakong ito, na nang ako'y nakatira pa, talaga pong pinatunayan sa akin ng Ama na buhay siya. Tuwing kaarawan ko po, bago ang bukas, madaling gabi po ng bago mag alas 12, parang ipinakikita niya sa akin balintataw yung trono, na napakalaking, ewan ko lang kung pag namatay tayo, iyon po ang una kong titingnan kapag ako'y tutungo sa kalangitan. Ang gintong gate ng kanyang kaharian na napakalaki po ng daan sa kanyang trono at ang nagliliwanag niyang luklukan ng kanyang silya na mataas na ilang beses po niya yung pinasisilay sa akin. Nang ako'y naririto pa, malinaw na malinaw po na binibless po niya ako bago ako bumasok ang 12 oras, yung 12 o'clock ng gabi, bago pumasok ang aking kaarawan. At nung unang taon na ako'y naririto, kitang-kita ko po na yung tatlong nakaputi na alam ko si Elias at si Moises at si Jesus Christ. Sa gitnang yon, sa taas, doon sa dormitoryo, ang sabi ko kay Nanay Myrna ito, Nanay, nararamdaman ko may tao sa magkabilang panig. Nakaputi sila, ang lalaki nila. At ang nasa gitna ay ang ating Panginoon. Subalit sa kabilang banda, nasa luklukan ang Ama pero wala siyang mukha. Subalit parang nasisilayan ko ang kanyang kamay na iniunat niya upang ibindisyon po sa akin. Alam niyo po, nung pagkakataon po na yon, ito po yung nasambit ko. Tingnan ko nga bukas kung pag-akit ng mahal na apo, ganun ang gawin niya sa akin. Pagsusuri pa rin. Subalit alam niyo po ba, kapag nagsuri ka ng totoo, hindi ka bibiguin ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Nung panahon po na yon, sabi ko kay Nanay Myrna, parang inaabutan ako ng ating Panginoon ng bulaklak. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak. At kapag bukas ka ako at umakyat ang ating mahal na apo at hindi niya inilapat ang kanyang palad sa aking budbunan, ganun ako biniles ng Ama, na nakaganyan lang ang kanyang kamay. Kaya pala niyang abutin kahit nasa lupa ka. Nagliliwanag nung time po na yon. Alam niyo po ba, hindi ako binigo ng Diyos. Hindi ako tinext ng ating mahal na apo kahit andun ako sa taas. Hindi niya ako tinext. Subalit, madaling araw po, bago mag alas 6, umakyat po siya. Namalayan na lang namin sa taas. At kami po yung nagdarasal nung time na yon. Kaya solemn na solemn po sa taas. Alam niyo po, may dala po siyang bulaklak orchids po. Ang dala niyang bulaklak na puting-puti na inabot niya sa akin. At nung blines po niya ako, hindi niya dinikit yung kanyang palad sa akin bunbunan, kundi kung paano pinasilay ng Ama sa akin balintataw, na ganun po niya ako blines, yun po yung ginawa sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, ito po ay ilan sa mga patotoo. Para ituro ko po sa inyo, ang San Jose na may hawak na orchids, ayun po na hawak-hawak niya, na ibibigay niya kay Emmanuel. Nung time po na yon, isa po yun sa mga palatandaan kung bakit ako nabihag ng Diyos. At ng panahon po na naghahayo ng mga time na nasa bagong baryo, orchids din po ang naging palatandaan ko nang pinapigtas po niya ako ng orchids. At sabi ko po, pagsusuri pa rin po yun. Sige nga po, kung itong orchids na itong pinitas ko ay sa akin mapupunta, ikaw talaga ay si Apo Kunching. Yun po yung sabi ko. Subalit, alam niyo po, pagtindig po ni kapatid na Pilar, na nagmimiti, maraming nagmimiti sa orchids na hawak ng banal na ribulto na yan. Nakahawak po ang orchids, nakalagay po dun sa kanya, at nang ang mahal na apo na po ang tumindig, wini-wish ko po na sa akin mapunta yung orchids, dahil ako po ang pumigtas nun eh. Kaya yun po ang isang palatandaan ko rin na siya talaga si Jesus. Ito mga kapatid, mapalad kayo naririto. Bakit ito po ang ipinadaratal ng ating Panginoon? Ipatutuo ko daw po sa inyo. Alam niyo po ang naging kaganapan? Nang nag-itcha na po ng mga bulaklak, nawala na po ako ng pag-asa. Sabi ko, hindi siya totoo.
Bakit ka ako iniitsa yung mga bulaklak, hindi pa inaabot sa akin yung orchids? Subalit, alam niyo po ba, laman ng isip ko at puso ko kung paano kong sinambit sa kanya na sa akin mapupunta yon. Pag itsa po ng ganun, ang dami po naghanap ng orchids, alam niyo po ba kung sino nakakuha? Si kapatid na Pearl. Ang layo ng orchids, binigay po niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nung time po na yon, alam ko po na ang ating mahal na Apo Kunching ay ang ating Panginoong Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yun po, ngayon, katanungan ba para sa lahat? Bakit ako nagkakaganito? Lahat ng hiningi ko pong patotoo sa Diyos, na siya'y totoo, nasilayan ko po sa ating mahal na Apo Kunching. Nang dumating po ang takda na kaming dalawa ay dumudulog, 3 o'clock ng hapon sa kanyang silid, narisilayan ko po talaga yung blue eyes niya at silky na buhok na hanggang dito, na napakaputi, parang makopa ang kanyang kutis, na habang niyayakap ko po siya, nararamdaman ko po ang ating Panginoon. Kaya, nung time din po na yun ay pinadaan din sa aking balitataw, sa aking panaginip, na sumilip ako sa kanyang silid. Yung silid na yun, hindi ko alam na dati ay paikot po yun ng Nara, finish, yung silid niya dati. Nung sumilip po ako, kitang-kita ko po, wala akong nakita isang Apo Kunching ko, si isang lalaki na nakasutana, pabalik-balik doon sa kwarto na yon, na carpet po yung sahig. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, ang mga patotoo ng Diyos sa buhay ko. Kaya, yung mga hindi nakababatid, alam ko po na hindi ako nagkamali ng pagtungo ko sa dakong ito. At alam ko rin po na kaya nagpasilay ang ating Panginoon sa mga ganong kaparaanan para ipaglaban ko siya na siya talaga'y totoo. Sapagkat wala nang patay na bababa para sabihin yung daririto ako sa langit. Totoo si Jesus. Subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, pinadama niya sa akin lahat na siya'y totoo. At nang ako'y tumira sa dormitoryo, kitang-kita ko po ang sutana na malabay, na nagniningning, na sabi ko, anong gagawin namin ni Cecil sa dormitoryong ito? Umiiyak po ako. Subalit, pinasilay niya sa akin doon sa terrace na yun, nakatindig po siya, nakaganyan ang kanyang mga kamay, na minamasdan po ang paikot nito. At kung paano siya naglakad, nakatalokbong po ako ng kumot at parang natatakot may mga yapak na gumaganyan. Nang ako po'y nakasilip, kitang-kita ko po yung malabay na sutana na makinang, na alam ko si Jesus Christ po yun. Buhay po ba ang Diyos? At nang sa mga sandalyas, nang una ko pong pinagawa, pinakita po sa akin ng Ama yung disenyo ng sandalyas. At nang nagpagawa po ako doon sa pinagawaan ng sandalyas, alam niyo po ba anong sabi nung nagawa ng sandalyas? Sino ba ang magsusuot ng sandalyas na ito? Ganito ang sandalyas ni Kristo. Santo ba ang magsusuot ng sandalyas na ito? Yun po yung sabi sa akin. Kaya doon pa lang, hindi ko alam kung anong size ng paa ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit, pinadaba sa akin ng Ama na gano'n ang size ng kanyang paa. Kaya nung isinukat po yun, saktong-sakto sa kanya, nung mga una-una pa lang po na ipinagkaloob po, yung magsutana po siya at yung mga sandalyas niya. Mga kapatid, siguro nga takda na para ilahad ko po sa inyo ang lahat ng manifestation na ipinakita sa akin ng Diyos na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay aking nakamtan. Kaya, hindi man batid ng lahat kung paano ang Diyos ay nagpadama sa akin, hindi isang katanungan para sa akin para tudlain nila ako. Kundi, ang naramdaman ko kung paano siya napunla sa puso ko, alam ko ang katotohanan sa dakong ito ay pinadama niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At ng panahon po na nagbabaan ang mga bituin dito sa side na ito, alam po ni Tita Cecil, bumaba ang mga bituin sa gilid na yan para patutuhanan ng ating Panginoon na ang dakong ito ay kanyang hinirang. Amen? Na ang dakong ito ay kanyang pinili. Ang mga bulalakaw, nagsasalimbayan kung paano bumabagsak sa may terrace. Yan, anak, nasaksihan ko lahat yan. Nasaksihan ko lahat yan. Kaya, sa gitnang ito, ako'y nagpapatotoo sa inyo, hindi nyo man ako paniwalaan ngayon. Subalit damhin nyo po sa aking kalooban ang pasubali niya, anak, ipatotoo mo ako. Wala man si Constancia sa harapan upang magbahagi sa inyo. Subalit ang katotohanan ko na ako'y buhay sa pamamagitan ng Espiritu, ako'y nagpapadama sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, makamtan nyo po at patuloy nyo maramdaman ang kahiwagaan ng Diyos. Kaya kung paano tayong napili, binilang ng ating Panginoon na mapabilang sa kanyang paghahari.
Huwag po nating hintayin pa na dumating yung tayong umayaw. Kundi, huwag rin nating hintayin na ang Diyos ang umayaw sa atin. Huwag nating aayawan ng Diyos. Kundi patuloy po nating ipadama sa Kanya na interesado tayo sa Kanya. Sapagkat kung hindi po niya yun mararamdaman na hindi tayo interesado, hindi natin mamamalayan sa ating katawan na wala pa pala siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya yun po yung napakahalaga anak, napakasolim po sa taas dati, halos walang ingay, at halos hindi kami natutulog sa gabi. Yung pagdarasal po na yan, tuwing umaga, andito po yan sa tabernacle ang mahal na Apo, nagtatala po ako ng pahayag na ipinatatala ng ating Panginoon. At napakarami pang kaganapan, hanggang kaganapan nga po, tungkol sa mga cups, pinasilay din po ng ating Panginoon, na sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, lahat ng kaganapan ay unti-unti ko na po nasilayan. At salamat sa Ama, sapagkat hindi pala isang kabiguan ang sumunod sa Diyos. Iiwanan mo ang dating buhay mo, na sa palagay mo bilang tao'y nabigo ka, subalit kapag sumunod ka sa Kanya, higit pa yung ibabalik niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Bakit po? Ayan po si kapatid na Pearl, buhay na patotoo. Sa simple at payak na pamumuhay, pinakita ng ating Panginoon na mahiwaga siya. At hindi lang kami ang may karapatan, kundi lahat tayo may karapatan. Kung kaya't patuloy tayong inaakay na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay mabuksan ng ating diwa at kaisipan upang maikintal ng ating Ama na ito ang kaya gawin sa bawat araw. Amen po ba yun? Na wala doon sa kaukulang, kailangan tapos ka muna para ibigay niya lahat. Wala po yun. Walang rate kung anong meron ka. Kaya lang ibinibigay na ikaw ay magkaroon ng pagtatapos dahil kailangan natin pang araw-araw bilang mga tao. Makapagtapos, makapag-aral, kumain, manamit, at mamuhay. Ngunit sa larangan ng kabanalan, wala lahat sukat yan. Kundi ang sukatan ay ang katapatan ng pagtanggap mo sa Diyos at pagtupad mo sa Kanyang mga aral at pagganap ng marapat para sa Kanyang pananaw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sadya nga pong napakabuti ng Diyos sapagkat ang dakong ito ay ipinagkaloob po niya. Nakita niyo po yung proseso ng paggamit ng Diyos sa mga tao na itinalaga niya sa dakong ito. Mula sa dambana, kay Nanay, Iya, ang mga koro na nasa pasimulay wala. Lahat po kasama sa script ng buhay. Sa umpisa talaga ay kailangan may sakripisyo. Subalit at the end, bugbog sarado ka man, kapag bida ang kasama mo, siguradong mabubuhay ka. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang ating Panginoon. Pagkatapos ng sakripisyo, pagkatapos ng sakit, pagkatapos ng dusa, mararamdaman mo wala ng bakas sa mga pinagdaanan. Amen po ba yun, anak? Na sa unang buhay, paano ko kaya pakakasyahin ang baon kong ito? Paano ko kaya pagkakasyahin? Ano na kaya ang sa susunod na araw? Subalit ngayon tumatanggap ka na ng sweldo, anak. Di bagat ang sarap? Ang laman ng isip mo kaagad, ibibigay ko sa aking magulang. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang ating Ama. Sa mga lingkod na nagmimithi na kamti ng kalooban ng Ama, hindi na natin pinahahalagahan yung ating mga sarili, kundi ang tinutupad natin bawat araw kung paano magagalak ang Diyos na tayo minamasdan para masambit na, sige lang anak, ipinagmamalaki kita. Hindi mo man yun naririnig, subalit ang tunay na Ama at ikaw na nakadarama sa bawat isa, mararamdaman mong pinagmamalaki ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Tama ba anak? Kaya mga kapatid, bagaman ang ating mahal na Apo ay nasa lakbayin, naglalakbay po patungo sa misyon, tayo naman po'y iilan, sabi nga ng ating Panginoon, sa karampot na nakikinig. Kung ang katotohanan naman ay tinanggap, sa ating paglisan, mayroon pa rin tayo natanggap. Amen po ba yun? Hindi tayo natalo. Tumungo man tayo sa dakong ito, iilan man tayo, ang bawat kapahayagan ay hindi mo nga masabi na tuturuan mo ang Diyos kung ano iluluwal mo sa harapan. Kundi wala ka man sa dakong ito, hindi mo alam kung anong kaganapan. Pero mas masarap, subalit mas masarap, yung hindi mo man alam ang kaganapan, yung nakikita mo na lang kung anong nagaganap, makapagninilay ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtalima, sa pangalan nating mahal na Apo Kunching, na kinalugdan ng ating Panginoon na tunay na minamahal, sa kanyang pamilya po na bukal sa puso na inihandog ang ating mahal na Apo Kunching, at tayo na po yung naging bunga sa kanyang paghahandog sa ating Panginoon.
Kaya nawa po, tayong mga bunga, ay huwag tayong tanggihan ng ating kapwa. Amen? Kailangan lagi tayong matamis sa kanilang panlasa. Wala tayong itatago na kahit na ano, kundi ang ating libro ay hayagan na inihahayag natin sa lahat upang ang bahagi ng ating Panginoon, ito ang lumitaw. Amen? Hindi nakakahiya ano man ang pinagdaanan mo. Sapagkat sadyang kasama yan sa script ng buhay mo. Hindi pwedeng tanggalin yan. Sapagkat kapag tinanggal mo yon, walang kapanapanabik na kaganapan kung anong kasunod. Amen po ba yon? Subalit ang ating Panginoon, sa bawat nagaganap na yan, minsan doon nga nasusubukan ng mga tao na puro na lang bahirap. Amen? Sapagkat hindi mo makikita ang kayang gawin ng Diyos. Subalit habang ikaw ay binabata mo ang hirap na yon, sa pag-usad ng panahon, bigla niyang bibigyan ng linaw upang makita mo ang liwanag na ang handog pala niya ay kay sarap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa bawat araw po, sabi ko nga po, ayoko nang sayangin yung oras at yung panahon na ipinagkaloob niya sa akin. Ito na yung chance. Chance na hindi makakamtan ng lahat. Chance na masasabit mo na sino nga ang makapagsasabi na inakay ang layo-layo. Bakit nga ba ako nagbago samantalang dati ako masama? Di ba? Kayo rin makapagninilay. At yun ang pagkilos ng Diyos. May plano siya sa'yo, kaya kanya inakay sa dakong ito. May plano siya sa'yo, kaya binago niya ang lahat sa'yo. Kaya kung paano kanyang binago upang maging kanya, syempre ikaw ba naman, gagawin mo bang maging masama, samantalang ang nagpabago sa'yo mabuti? Amen po ba yun? Kaya kung ito po ang mapagninilayan ng lahat, sadya nga pong hindi iiwanan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, binabati ko po kayo sapagkat sa pagkakataong ito, umaaligaw-ngaw man ang tinig natin sa pagbabahagi sa ating Panginoon, hindi man tayo marinig sa liwasang daan, subalit ang Diyos ay dinig na dinig tayo kung paano na tayong ipinagsisigawan ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, na ginampanan po niya sa bawat buhay natin. Iba't iba bang mukha ng kanyang ginampanan, subalit isa lang ang tumbok. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam, ang makatutupad at makapangyarihan na dapat natin taglayin sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating Panginoon. Pinupuri natin siya na walang hanggan, dinadakila na walang katapusan, sapagkat ang kanyang mga gawa ay walang hangganan sa sanlibutan. At nawa po, sa ating paghayo, kamtin po natin ang galak sa ating puso. Lumalim pa tayo't lumawak na ang pasubalingan ng isang pari. Bawat araw na tinutuklas mo ang kalawakan at kalaliman ng Diyos, may makakamtan kang laging bago. Amen po ba yun? At sa laging bago na ito, doon ka naman mananabik kung anong gagawin niya sa'yo. Amen po ba yun? Totoo po yun. Hindi siya nakakasawa na tuklasin. Hindi kagaya na naghukay ka nga ng ginto, na aktual na ginto nakita mo. Pagkatapos noon, nakuha mo. Subalit, magiging mitya ba ng buhay mo? Dahil nalaman ng tao nakakuha ng ginto. Subalit ang ginto na ibinabahagi sa dakong ito, ang kadakilaan ng ating Panginoon, walang makananakaw kahit sino. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi mo man maisanla, subalit mapapakinabangan mo. Amen? Kaya mga kapatid, yun po yung ginto na dulot ng ating Diyos. Sa puso, ang ginto ay nasa puso, wala sa ilalim ng lupa. Ang ginto na dulot ng ating Panginoon ay nasa puso mararamdaman. Kaya nawa po, ang gintong ito ay pahalaga natin at panatilihing kumikinang upang anumang oras ating mapakinabangan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maraming salamat, masarap pagbahagi sa ating Panginoon. Nasabi nga niya, anak, yan ang patutuo ko sa inyo, na kailanman ay hindi ako nawawalan ng ihahayag. Amen? Na kailanman, ako'y patuloy naghihintay, iilanman ang dumatal, subalit hindi ako masusubukan kailanman. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung paano ang banal na Espiritu na hindi natin nakikita at nahahawakan, dahil ba isang apo kunchi naging matapat na tumupad sa ating Panginoon, tayo na bahaginan, sabi nga ng ating Panginoon, anak kita, kaya hindi ko pa hintulutan na kayo mawalan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, simple lang ang buhay. Simple at payak na buhay, doon mo mararamdaman ang paglingap ng Diyos. At yun din ang patutuo ng Ama, na hindi nga katapusan ng pangarap kapag inakay ka niya. Hindi. Kundi, yun po yung pasimula pa lang, nakasama mo siya sa pangarap mo. Amen? Sapagkat sa mundo nga ng tao, hindi naganap yun yung gusto mo.
Subalit kapag inakay ka, hindi ibig sabihin na katapusan na ng buhay mo ay katapusan ng pangarap mo, kundi panimula na may kasama ka sa buhay mo. Ano man ang pagdaanan mo, hindi ka nag-iisa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, maraming salamat. Salamat sa iyo, Ama, sa kapahayagan na pinahintulot mong ihayag sa aking mga kapatid. At sa gitnang ito ay, alam po namin na riyang ka lang. Ito po ang iiwanan ko po sa inyo. Habang kanina po ay nagdarasal, tinawag ko si kapatid na Emma. At kung paano ang buwan ay nakasilay na nagniningning, ito po ang bahagi niya. Anak, pag nilayan mo ang buwan, hindi ito nakadikit sa ulap, nakahanging lang ito. Ngunit, bago siya mabuo, nagpapasimula muna siya sa maliit na sinag. At sa maliit na sinag na ito, hindi mo batid kung kailan siya lalabas at luluwal. Tandaan mo, sa 3 liwanag na ipinagkaloob ko sa kalikasan, sa umaga ay ang araw, upang masilayan ang sandaigdigan, at sa gabi naman ay ang bituin, at ang buwan ay ipinagkakaloob niya na may takda kung kailan siya masisilayan na buo. Anong naisitura ng ating Panginoon? Ganyan din ang inyong pananampalataya, anak. Kailanman ay hindi ko winawalay ang aking espiritu upang sa karampot niyong kaalaman, patuloy akong naririyan hanggang ito'y mabuo na maging maliwanag sa inyong katauhan na ako ang tunay na Diyos na dapat yung sambahin bawat araw. Buhay mo bang Diyos? Kaya mga kapatid, sabi po niya, sulong anak, wala ka nasisilayan na bituin. Hindi ibig sabihin na wala yan. Nakatago lamang siya sa mga ulap. At yun ako, anak. Hindi nga ako masisilayan ng mga nilalang. Ngunit ako'y nakasilay sa sandaigdigan. Namamasdan ko ang sinuman, sapagkat langit man ay lupa rin. Lupa man ay langit rin. Mari mong baliktarin. Bakit? Maging sa dagat mas malawak. Amen? Wala lang sa lupa ang langit. Maging ang dagat ay may langit rin na matatanaw ka. So ibig sabihin, mas malawak ang kaharian kaysa mundo. Buhay po ba ang Diyos? So balit ilan ang makakatungo sa ating Panginoon. Mga kapatid, nawa po sa takdang panahon ng buhay natin, hindi man tayo sabay-sabay na mawala sa mundo. Subalit, isa lang ang masasambit ng bawat isa. Totoo ang dambanang ito. Totoo ang bahagi ng banal na Espiritu. Totoo ang pahayag ng ating mahal na Apo Kunching. Totoo kung paano niya tayong inugnay sa tuwid na landas patungo sa kaharian. Sapagkat isa lang ating tutunguhan. Ang Diyos na buhay na sa pamamagitan ng Espiritu ay kaagapay na natin sa ating paglalakbay upang ang kaharian na ating tinatahak at tatahakin, hindi natin uurungan ano man ang ating salubungin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ganun po pala. Yun po pala ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat ang patnubay na yan ay hindi mamamatay kailanman. Kaya mamatay man ang ating grupang katawan, ang liwanag na yan ay kasama ng ating kaluluwa na maglalakbay sa kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, maitimo po natin sa ating puso ang kaukulang bahagi ng ating Panginoon na sabi nga, minsan nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa mga dalahin natin sa buhay. Wag! Buhay ka pa! Ibig sabihin, ang Ama ba na nakasilay sa'yo, hahayaan ka lang mamatay sa ganun mong dalahin? Hindi! Kilalanin mo pa siya, damhin mo pa siya, at siguradong madarama mo na mayroon siyang ibibigay para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, kaya pinupuri kita, Ama, pinasasalamatan ng walang hanggan sa katauhan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na kaming lahat sa oras na ito, iilan man at hindi na puno ang luklukan, subalit ikaw ay hindi lumiban upang kami bahaginan at do'y magpakilalang lubusan na ang Espiritong Banal mo ay tunay na buhay. Muli po, magandang gabi po at magandang umaga sa araw na ito. Maraming salamat. Ngayon po ay magsiluhod na po tayo at ialay po natin ang ating panalangin sa ating Panginoon, kapatid na Arlene. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Ama naming dakila at makapangyarihan, pinapupurihan ka namin, pinararangalan, pinasasalamatan walang hanggan at walang katapusan sa patuloy mong pagbabahagi sa amin. Paghahandog ng pawang mainam, mga banal mong aral ay patuloy na pinababalong at pinabahagi mo. Gumagamit ka ng mga katauhan upang isiwalat at mailahad sa mga anak mo na uhaw at gutom sa mga banal na salita mo. Ama, salamat po sa bahagi mo sa gawain ito na bagamat walang yung kinalugdan bilang aming minamahal na Apo Conching, hindi ka pa rin nagkulang. Sapagkat sa tuwing may nakalaan ka, sa tuwing may bahagi ka, may ibabahagi ka at ibibigay ka, na kung tuwirang nakinig ang mga anak mo, sadyang makikilala ka pa, sadyang mararamdaman at matatanggap ang paghahari mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na ginagampanan mo sa dakong ito, na kung masisilayan nga lamang ang paghahari mo, ang pagkilos mo at patupad mo, tuwirang ang sa'yo aasang mga anak mo, sapagkat sa tunay may gagawin ka at may gagampanan ka. Salamat po, Ama, sa bawat mong binabahaginan ng talinong mula sa iyo na may lakas ng loob upang tuwirang maibigkas, maiparinig ang kaukulang mula sa iyo. Ama, ang aming buhay ay mula sa iyo, kaya't patuloy na namin inilalagak, yamang ikaw ay aming nakilala, yamang ikaw ay aming nasumpungan. Patuloy mo kaming hawakan, Ama. Patuloy mong itala sa aming isipan ang mainam upang hindi na pumasok sa aming kaisipan na magtalusira pa at gumawa pa ng hindi marapat, kundi pagkusang makapanahan ang masundan ang kalooban mo at kagustuhan mo. Ama, patuloy mong ibahagi sa amin ang kagalakan sa mga anak mong nalulumbay sa mga sandaling ito, sa mga anak mong may karamdaman. Padaluin mong kagalingan, hindi lamang sa lupang katawan, maging ang mga kaluluwang nangihina, palakasin mong lubusan. Pauwiin mo, Ama, ng may kagalakan ng bawat isa, igawad mong banal na bendisyon mo, tamuhin ang kasiyahan at kapayapaan ng kaisipan, upang ang paghahari mo ay tuwirang makapanahan. Idinudulog ko din po sa iyo, Ama, ang aming minamahal na Apo Conching, 10 ng kanyang mga kasama. Nawa po, sila'y makarating ng maluwalhati at may kagalakan at magampanan ng misyon na atang mo at maging kalugod-lugod sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, tinataas namin sa iyo sa pangalan ng bugtong na anak bilang aming Panginoong Jesucristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkanili ng mahal na ina at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching. Amen. O minamahal naming inambiring Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.